Aarangkada na ngayong araw ang preliminary investigation ng Department of Justice sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa sa panibagong pinaiimbestigahan ang mass grave na tinatapunan umano ng mga namamatay na sanggol sa hanay ng sinasabing kulto sa Surigao. Magbabalita si Gio Robles. Halos 3 taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa alaala ni Bong ang pagkamatay ng kanyang anak sa Sitio Kapihan. Nasawi ang sanggol 2 araw matapos siyang isila. Gustuhin man ni Bong na dalhin ang bata sa ospital para malaman ang kondisyon nito. Pinigilan siya ng kanyang misis. Sabi niya, nandito naman yung Panginoon natin na si Jerin, kaya manalig lang daw ako. Kahapon, higit 1 taon makaraang siya ay tumiwalag sa SBSI, bumalik ulit si Bong dito sa Sitio Kapihan. Ipinakasal na raw ni Senyor Aguila ang misis niya sa iba nilang miyembro. Kaya ang tanging pakay na lang ni Bong, madalaw ang puntod ng kanyang anak. Agad naglinis si Bong kahit hindi na niya sigurado kung dito nga ba nilibing ang anak. Parang mass grave raw kasi ang nangyari noon kung saan karamihan sa mga patay, mga bagong silang na sanggol. Hindi mo alam yung nilibingan anak mo. Nandun pala yung isang bata doon sa ilalim. Patong-patong na lang, hindi mo alam kung may sa baba na nandun pala yung isang bata na nilibing doon. Idinudulog na raw ang isyong ito sa mga otoridad. Lubhang nakakabahala rin daw kasi ang iba pang mga kwento ng mga dating miyembro na namatayan ng anak. Na binabalot lang daw ng lampin yung kanyang anak at saka inihagis doon sa mass grave at umiyak siya nung nakita na pagulong-gulong na yung anak niya doon sa talahiban kasi parang wala nang kwenta yung patay kasi ang orientation kasi nila sigurado na sa langit. Banta pa sa kalusugan ng mga taga-Sitio Kapihan ng mass grave dahil literal na itinatapon lamang doon ang mga patay. Sa ngayon, wala pang tugon dito ang pamunuan ng SBSI. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.